Lubid at bangka ang nagdudugtong dito sa mga estudyante sa Spratly at Lag sa Malolos, Bulacan. Nagtitiis ang mga estudyante rito para makatawid lamang sa ilog, makapag-aral lamang ngayong pasukan. Hindi alintana ng mga estudyanteng ito ang kanilang araw-araw na lakbayin, makarating lamang sa City of Malolos Integrated School, Barangay Atlag. Kwento ng 16 anyos na si Angelito Estrella na graduating na sa senior high school. Minsan ay hindi nila maiwasan na mahuli o di kaya ay ma-absent sa kanilang klase. Madalas po ay nakakawala po kami sa aming paghihila at kadalasan po yung iba po ay nahuhulog. At yun po yung nagiging sanhi upang lumiban sa klase dahil nabasa po yung aming mga kagamit. Problema rin ng ilang estudyante ang mahigit 10 taon ng kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Simula po nung nag-aaral kami dito, wala pong kuryente. Hanggang ngayon po, gumagawa kami assignment, kandil lang po yung gamit namin. Sa kabila naman ng panganib at hirap na sinasalungan ng mga estudyante, pinagmamalaki naman sila ng kanilang paaralan dahil karamihan sa kanila ay honor student. Risky ang pagtawid nila sa ilog, especially during yung may mga storm tayo, 'di ba? Napakahirap on the part of the students, but as I have said, despite that, nakakapasok pa rin sila sa school. And I'm very, very proud sa mga estudyante namin na to from Spratly Island. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga pamilya sa Spratly at Lag. Kaya panawagan ng mga residente na maaksyonan ang pangangailangan nila sa tulay at kuryente. Kaya po yung mga 100 mahigit na estudyante dito talaga pong nahihirapan. Sana po may tumulong sa amin na bigyan kami ng kuryente at tulay. Malaking tulong po unang-una sa mga batang nagsisipag-aral. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Malolos, Bulacan.